Noong 2006, si David ay tumatakbo para sa New York Senate. Maganda ang takbo ng kanyang kampanya dahil sa kanyang malasakit sa mga nangangailangan, kaya naman kumbinsido ang lahat na siya ang mananalo. Lumalabas siya sa pabalat ng iba't ibang magasin at sikat na talk shows. Sa kasamaang palad, nagbago ang takbo ng mga pangyayari ng isang pahayagan ang naglabas ng artikulo tungkol kay David kung saan makikita ang kanyang hubad na likuran bilang biro sa isang college reunion. Galit na galit si David at pinapanood ito ni Harry na biglang nakatanggap ng isang misteryosong tawag at sinabing nagtatrabaho siya sa mga bagong ideya. Sa araw ng eleksyon, hinulaan ng mga eksperto na matatalo si David at iyon nga ang nangyari. Muli siyang pinapanood ni Harry at ng kanyang boss na si Richardson na nagsabing kailangan nilang ibalik si David sa tamang landas. Dahil sa kaba, nagtago si David sa banyo upang linisin ang kanyang isipan. Habang nagsasanay ng kanyang talumpati, nakarinig siya ng ingay mula sa isang cubicle. Biglang lumabas si Elise, may hawak na sapatos at bote ng alak, at ipinaliwanag niyang nagtatago siya sa security matapos sumingit sa isang kasal bilang isang personal na hamon. Nag-usat sila at agad na nagkapalagayan ng loob. Inamin ni Elise na natuwa siya sa reunion prank ni David, at sinabi naman ni David na masaya siyang natalo dahil magkakaroon siya ng mas maraming oras para sa sarili. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Elise dahil halata raw na gusto ni David ang pagiging nasa gitna ng maraming tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla silang naghalikan ng matindi. Naputol ang sandali nang biglang dumating ang campaign manager na si Charlie. Kaya mabilis na umalis si Elise nang hindi na ibigay kay David ang kanyang contact information dahil kailangan niyang tumakbo palayo sa mga gwardiya. Pagkatapos nito, lumabas si David upang magbigay ng kanyang talumpati, binabasa ang kanyang inihandang script. Ngunit bigla siyang tumigil nang mapagtanto niyang puro formal at paulit-ulit lamang ang kanyang sinasabi. Sa halip, nagsalita siya mula sa puso at agad siyang minahal muli ng mga tao. Pagkalipas ng isang buwan, nagkita sina Harry at Richardson na inutusan siyang ibuhos ang kape ni David sa kanyang damit upang hindi ito makaabot sa bus. Wala nang interes si David sa politika at ngayon ay nagtatrabaho bilang senior partner sa isang kumpanyang itinatag ni Charlie. Habang naghihintay sa parke, nakatulog si Harry at hindi na malayang nakasakay na sa bus si David. Habang tumatakbo si Harry para habulin ito, nagulat si David nang makita si Elise. Hindi sila makapaniwala na nagkita silang muli. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay at sinabi ni Elise na dapat tumakbo muli si David para sa Senate. Dahil wala ng oras, ginamit ni Harry ang kanyang kamay upang kahit mula sa malayo ay mabuhusan ng kape si Elise. Biglang nasagasaan si Harry ng isang taxi, pero mabilis siyang nakabangon na parang walang nangyari. Nang tignan niya ang kanyang notebook, nagulat siya dahil lumihis si David sa plano. Sa loob ng bus, sa wakas ay tinanong ni David ang numero ni Elise bago biglang tumunog ng tuloy-tuloy ang kanyang cellphone. Ibinalibag ito ni Elise sa kanyang kape bago niya naalala na kailangan na niyang bumaba, kaya nangako si David na tatawagan siya kalaunan. Pagdating ni David sa opisina, mabilis siyang dumaan sa mga pasilyo, binabati ang mga empleyado nang hindi napapansin na tila nagyelo sa oras ang lahat. Pagpasok niya sa conference room, nakita niyang nandoon si Charlie kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maskara na may hawak na isang misteryosong aparato. Pinamumunuan sila ni Richardson na agad nag-utos na hulihin si David. Nagsimula ang isang habulan sa loob ng opisina. Sa huli, nagtago si David sa kanyang opisina at inilok ang pinto bago tumawag sa 911, ngunit walang sumagot. Sa hindi may paliwanag na paraan, nagawang buksan ng mga estranghero ang nakalock na pinto at agad siyang pinigilan sa sahig habang pinatulog siya ni Harry gamit ang chloroform. Ilang sandali ang lumipas, nagising si David sa isang bakanteng warehouse at narinig niyang may kausap si Richardson sa telepono na tila pinapagalitan dahil sa kanyang pagkabigo. Pagkababa ng tawag, sinabi ni Richardson na kailangang i-reset si David. Nagtanong si David kung ano ang ibig sabihin nito at ipinaliwanag ni Richardson na siya ang nagtitiyak na lahat ay sumusunod sa itinakdang plano. Sinubukan ni David na tumakas, ngunit isang kumpas lamang ng kamay ni Richardson ay agad na bumaluktot ang sahig, dahilan upang siya ay matumba. Ibinalik ng mga lalaki si David sa upuan habang ipinaliwanag ni Richardson na kaya niyang basahin ang isip ni David na kanyang pinatunayan sa pamamagitan ng paghula ng kulay at numero na iniisip niya. Ang grupong ito ay tinatawag na The Adjustment Bureau o TAB at hindi dapat nakita ni David ang mga ito habang inaayos nila si Charlie. Dapat ay nabuhusan siya ng kape sa parke at bumalik upang magpalit ng damit, kaya darating siya ng huli sa opisina kung kailan wala na ang TAB. Bawat tao sa mundo ay may nakatakdang landas at inaayos ito ng TAB sa pamamagitan ng maliliit na bagay tulad ng pagbuhos ng kape o pagputol ng internet. Hindi dapat alam ng mga tao ang tungkol sa TAB, kaya pinangakuan ni Richardson si David na hindi niya sasabihin ito kaninuman. Kapag sinuway niya ang patakarang ito, buburahin nila ang kanyang alaala at personalidad. Kinuha ng mga lalaki ang card na may numero ni Elise mula sa bulsa ni David at sinunog ito ni Richardson. Matapos nito, itinapon si David sa opisina ni Charlie. Gumalaw muli ang lahat ng normal at hindi na niya makita ang TAB maghapon siyang balisa, at napansin ni Charlie ang kanyang pagkagambala sa isang meeting. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si David sa isang bar at sinubukang alalahanin ang numero ni Elise. Biglang lumapit si Harry at nagtanong kung bakit labis ang pagkahumaling ni David sa isang babaeng hindi niya dapat kausapin. Dahil delikado ang pag-uusap tungkol sa TAB sa isang pampublikong lugar, napagkasunduan nilang magkita sa isang bangka para sa mas pribadong usapan. Sa bangka, ipinaliwanag
Ipinaliwanag ni Harry na hindi niya mababasa ang kilos ni David habang nasa tubig ito. Ibinunyag din niya na hindi talaga kayang basahin ng mga ahente ang isip ng tao. Pinag-aralan lamang nila ang kanilang nakaraan at mga pattern, kaya nagiging madali silang hulaan. Pinayuhan ni Harry si David na tigilan na ang paghahanap kay Elise kung ayaw niyang habulin ng tab. 3 taon ang lumipas, habang nasa bus si David, bigla niyang nakita si Elise na naglalakad sa kalye. Agad siyang bumaba at hinabol ito. Naglakad sila habang ipinaliwanag ni David na nawala niya ang numero ni Elise at hindi niya ito mahanap online dahil hindi niya alam ang kanyang apelyido. Isang ahente ng tab ang agad nakapansin sa pagbabagong ito sa routine ni David at agad itong iniulat kay Richardson na nagpadala ng kanyang mga tauhan upang sundan sila. Ikinuwento ni Elise na isa siyang mananayaw sa isang contemporary ballet company at inimbitahan si David na manood ng kanyang palabas kinabukasan. Pumasok sila sa isang cafe upang mag-almusal habang pinagmamasdan sila ni Richardson mula sa malayo. Napansin niyang maraming pagbabago rin sa landas ni Elise. Kung maghalikan sila, magkakaroon ng hindi na maibabalik na paglihis sa plano. Agad na inutusan ng tab si Charlie na guluhin ang date nila sa pamamagitan ng pagpapaalala kay David tungkol sa isang mahalagang talumpati. Bago umalis, hinalikan ni David si Elise sa pisngi at nangakong magkikita silang muli. Nang hapong iyon, inihayag ni David na tatakbo siyang muli sa Senado, habang si Elise naman ay nakatanggap ng peking text mula sa tab na nagsasabing nagbago ang lugar ng kanilang ensayo. Matapos ang kanyang talumpati, napansin ni David na pinapanood siya ni Richardson mula sa malayo kaya pakiramdam niya ay may mali. Agad niyang inutusan si Charlie na kanselahin ang lahat ng kanyang interviews at dali-daling nagtungo sa ballet company studio, ngunit sarado na ito. Tinawagan ni David ang kumpanya upang alamin kung nasaan ang ensayo, ngunit agad na naputol ang tawag. Lumitaw si Richardson at ang kanyang assistant sa harapan niya upang kumbinsihin siyang kalimutan na si Elise. Tinanong ni David kung bakit niya nararamdaman ito kung hindi naman ito bahagi ng kanyang plano, ngunit hindi rin ito masagot ni Richardson. Sa inis, pumasok si David sa isang cafe upang magtanong kung may nakakaalam kung nasaan ang ballet company. Sa kabutihang palad, may isang customer na nagbigay ng address sa kanya. Sinubukan ni David na sumakay ng taxi, ngunit nang huminto ito, bigla itong nabangga ng isa pang sasakyan. Agad niyang tinulungan ang driver ng taxi, tumawag siya sa 911, at nang dumating ang mga pulis, isang opisyal ang nais siyang dalhin sa istasyon bilang nag-iisang saksi. Nagdududa si David at tinanong ang sarhento kung talagang kinakailangan siyang dalhin sa istasyon. Nang sagutin siya nito na tatawagan na lang siya mamaya, lumingon si David at napansin niyang nawala ang pulis, ibig sabihin, isa itong ahente ng tab. Ngayon, sa wakas ay makakasakay na siya ng taxi. Binayaran niya ang driver ng $100 upang magmaneho nang hindi alintana ang anumang maaaring lumitaw sa kanilang paligid, kahit ang mga stoplight. Tumakbo ng mabilis ang mga ahente, gayunpaman pagdating nila sa studio, huli na ang lahat, nakita na ni David si Elise. Binalaan siya ni Richardson na may mas makapangyarihang mga tao na hahabol sa kanya bago ito nagtungo sa opisina upang makipagkita sa kanyang nakatataas. Lumabas na sina Elise at David ay nakatakdang magsama sa iba't ibang panahon sa nakalipas na mga dekada, ngunit nagbago ang plano noong 2005. Ngayon, ang mga nalalabing bahagi ng lumang plano ang patuloy na nagtutulak sa kanila na magtagpo. Nang gabing iyon, nagpakasaya sina Elise at David, nagtakbuhan sa mga kalye, nagsayaw sa club, at nagbahagi ng mga kwento mula sa kanilang kabataan. Naghalikan sila at umuwi ng magkasama. Nang makatulog sila, lihim silang pinanood ni Agent Thompson. Kinabukasan, nakatanggap si Elise ng maraming tawag mula sa kanyang dating kasintahan na matagal na niyang hindi nakakausap. Inamin niyang minsan na siyang na-engage sa lalaking ito, ngunit nakipaghiwalay siya dahil patuloy niyang iniisip si David. Bilang tugon, inamin ni David na ngayon lang siya nakaramdam na tunay siyang siya habang kasama si Elise. Dahil sa pangamba ni David na baka kunin ng mga ahente si Elise, inanyayahan niya itong pumunta sa istasyon upang panoorin ang kanyang panayam. Matapos ang palabas, isang ahente na nagpapanggap bilang bahagi ng crew ang lumapit kay Elise at sinabing magtatagal pa si David at tatawagan na lang siya pagkatapos. Umalis si Elise nang hindi alam na niloko lamang siya. Samantala, isang peking tauhan ang nagdala kay David sa isang warehouse at ikinulong siya. Ilang sandali pa, dumating si Thompson at tinanong ni David kung ano ang nangyari sa free will ng tao. Ipinaliwanag ni Thompson na dinala ng tab ang sangkatauhan mula sa pagiging primitibo hanggang sa tugatog ng Imperyong Romano. Ngunit nang sinubukan nilang hayaang gumalaw ang mundo ng mag-isa, nagdulot ito ng Dark Ages sa loob ng 5 siglo. Kaya bumalik sila upang itaguyod ang Renaissance, Enlightenment, at ang siyentipikong revolusyon. Noong 1910, muli nilang iniwan ang mundo, ngunit sa loob lamang ng 50 taon, nagdulot ito ng 2 digmaang pandaigdig, ang Great Depression, Pasismo, ang Holocaust, at ang Missile Crisis. Dahil dito, nagdesisyon ang tab na hindi na nila muling bibigyan ng ganap na kalayaan ang sangkatauhan. Ang pagkikita ni Elise at David noon ay hindi isang aksidente. Dapat sanay naging inspirasyon si Elise upang hindi sumuko si David at itulak siya patungo sa isang matagumpay na karera sa politika. Sinabi ni Thompson na hindi magiging presidente si David kung mananatili siya kay Elise. Ngunit naniniwala si David na ang tunay na tadhana ay nagmumula sa sariling mga desisyon, kaya pinili niyang manatili kay Elise. Dahil dito, binuksan ni Thompson ang pinto at pinalaya siya.
Agad na tumakbo si David papunta sa teatro upang panoorin ang palabas ni Elise. Muli siyang sinamahan ni Thompson na ipinaliwanag sa kanya na may potensyal si Elise na maging pinakasikat na mananayaw sa buong mundo. Ngunit kung mananatili siya kay David, magiging isang guro na lamang siya ng pagsasayaw para sa mga bata. Sinabi ni Thompson na nasa kanya ang desisyon. Ngunit bago umalis, tumango ito at agad na bumagsak si Elise sa gitna ng kanyang pagtatanghal. Dali-daling dinala ni David ang nasaktang si Elise sa ospital. Habang isinasagawa ng mga doktor ang ilang pagsusuri, muling lumitaw si Thompson at sinisi si David sa nangyaring aksidente. Dahil sa galit, sinuntok siya ni David. Ipinaalala ni Thompson na palaging sinisira ni David ang kanyang malalaking pagkakataon dahil sa kanyang pabigla-biglang kilos. Ipinakita ni Thompson na tila lumalabas ang pagiging pabaya ni David tuwing kasama niya si Elise. Ngayong gabi, isang simpleng pilay lang ang nangyari, ngunit sa susunod, maaaring mawala kay Elise ang tanging bagay na pinakamahalaga sa kanya. Pagkaalis ni Thompson, binalikan ni David si Elise at kinumpirma niyang isang simpleng pilay lang ito. Mahigpit niyang yakap si Elise bago nagsabing may kailangan siyang tawagan. Ngunit ang totoo, umalis siya sa ospital at hindi na muling nakipag-ugnayan kay Elise. 11 buwan ang lumipas at namumuna si David sa mga survey ng kasikatan. Isang umaga, dinalhan siya ni Charlie ng dyaryo na may mahalagang balita. Balik na si Elise sa dati niyang kasintahan at ikakasal sila sa loob ng 1 linggo. Bagamat naiinis, sinubukan ni David na baliwalain ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, lumapit sa kanya si Harry at sinabi na nagsinungaling si Thompson tungkol sa pagiging pabigla-bigla niya dahil kay Elise. Ang totoo, si Elise ang makakatulong sa kanya na maramdaman ang tunay na kasiyahan sa buhay, kaya hindi na niya kakailanganing punan ang kanyang emosyonal na kakulangan sa pamamagitan ng pagmamahal ng publiko at pangarap sa White House. Isiniwalat din ni Harry na ang pagkamatay ng kapatid at ama ni David ay mga sakripisyong isinagawa ng Tab upang itulak siya patungo sa tagumpay. Nais muling piliin ni David si Elise, ngunit bukas na ang kasal. Kung gusto niyang makarating sa tamang oras habang iniiwasan si Thompson, kailangan niyang matutunan mula kay Harry kung paano lumipat sa iba't ibang pintuan tulad ng ginagawa ng mga ahente. Sinabihan siya ni Harry na palaging pihitin ang doorknob pakanan at ipinaliwanag na ang mga pinto ay hindi kailanman nakakandado kung suot nila ang kanilang espesyal na sombrero. Pumasok sila sa isang random na pinto at lumitaw sa isang museo, pagkatapos ay sa isang pumping station. Pinahintay muna ni Harry si David bago pihitin ang doorknob pakaliwa. Pinaalalahanan din siya na tumakbo palayo sa sinumang may suot na sombrero dahil maaaring isa itong ahente. Kinabukasan, ibinigay ni Harry kay David ang kanyang sombrero at binati siya ng good luck. Pagkapasok ni David sa unang pinto, nawala siya sa radar ng Tab, kaya nagpadala ang mga ito ng pangkat upang hanapin siya. Iniiwasan ni David ang trapiko, ngunit nabangga niya ang ilang tao pagdating sa korte. Naghihintay na ang lalaking ikakasal sa kanyang turn, ngunit nag-aalala dahil hindi pa nagpapakita si Elise. Kailangang iwan ni David ang kanyang jacket at cellphone upang makalusot sa metal detector, ngunit nakuha pa rin niya ang kanyang sombrero. Matapos ang pagtakbo sa ilang pasilyo, sa wakas ay natagpuan niya si Elise sa loob ng banyo, ngunit galit ito dahil iniwan niya siya noon. Biglang pumasok ang isang ahente, kaya't pinatumba ito ni David ng isang suntok at kinuha ang notebook nito upang ipakita kay Elise ang katotohanan. Inamin niyang mahal niya ito at nais niyang makasama siya habang buhay. Natunton muli ng Tab ang kanyang lokasyon, sinigurado ni David na harangan ang pinto, muling sinuot ang kanyang sombrero, at dinala si Elise sa isang pinto upang teleport sila sa isang stadium na tuluyang nakumbinsi si Elise sa kanyang kwento. Nagpatuloy ang kanilang pagtakbo sa iba't ibang pintuan sa buong lungsod. Pinakalma siya ni David at hiniling na magtiwala sa kanya. Habang hinahabol sila ng mga ahente, binuksan nila ang isa pang pinto at biglang natigilan si Elise nang makita ang Statue of Liberty. Mas detalyadong ipinaliwanag ni David ang sitwasyon at binigyan siya ng pagpipilian, sumama sa kanya o iwan siya magpakailanman. Pinili ni Elise na manatili sa kanya, kaya't pinihit nila ang doorknob pakaliwa na nagdala sa kanila sa punong tanggapan ng Tab. Sinubukan silang pigilan ng ilang ahente, ngunit itinulak sila ni David bago muling dumaan sa isang pinto at tumakbo paakyat sa hagdan. Sa kabila ng patuloy na habulan, dumaan sila sa hindi mabilang na mga pasilyo at silid hanggang sa makarating sila sa rooftop. Pagdating doon, napaligiran sila ng mga ahente, kaya't nagyakap sila at nagsabi ng mahal kita bago maghalikan ng mariin. Dahil dito, biglang naglaho ang lahat ng tauhan maliban kay Thompson. Sinabi ni Thompson na hindi kailanman magtatagumpay ang pagsulat ng sariling kapalaran, ngunit biglang dumating si Harry dala ang isang mensahe. Binasa ito ni Thompson at agad na umalis. Ipinaliwanag ni Harry na ang mensahe ay mula sa pinuno ng Tab na kilala bilang the chairman. Napukaw daw nito ang inspirasyon ng chairman sa determinasyon ng dalawa na ipaglaban ang kanilang pagmamahal, kaya binago niya ang kanilang plano. Pinayagan silang manatili ng magkasama, at ang natitirang bahagi ng notebook ay wala nang nakasulat, sila na mismo ang magpapasya kung paano nila isusulat ang kanilang kinabukasan. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.